Magandang araw po mga kaibigan at mga kapatid. Ito pong muli si Brother Ren na sa pangalan ng Council of God at sa kalooban ng Diyos ay muling nahahanda na maglingkod sa inyong lahat gaya ng dati. Kaya nga't siya po ay nag-aanyaya na muli niyo siyang samahan sa ating gagawing pag-aaral at pagsasaliksik sa mga katwiran ng Panginoong Diyos na sana po ay nakatutulong at nakararagdag sa inyong mga kaalamang espiritual upang tayo po ay lalong mapalapit sa ating Panginoon. Sa oras na ito, ang ating pong teksto ay hango sa sulat ni Apostol Pablo sa kanyang ikalawang sulat kay Timoteo sa kapitulo 4 at talatang 8. Ganito po ang ating mababasa. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong na katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon, at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Dito po sa ating nabasa ay may itinuturo si Apostol Pablo na hukom na magbibigay sa kanya ng putong na katwiran sa araw na yaon. Sino po ang ipinakikilala ng apostol na hukom at anong uring hukom ang kanyang itinuturo? Ayon po sa ating nabasa, ang Panginoon ang wika, ang hukom sa araw na yaon. Yun din ang Panginoon na magbibigay kay Pablo ng putong na katwiran pagdating ng araw. Anong uri po itong hukom na ipinakilala ng Apostol Pablo? Tapat na hukom sa araw na yaon. Matwid, righteous, parehas, hindi liko, ang hukom na ipinakilala ng Apostol Pablo. Sino po itong Panginoon na tapat na hukom ayon pa rin sa sulat ng Dakilang Apostol? Basahin po natin ang talatang 1, kapitulo 4 pa rin. Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian. Sino po ang Panginoon na tapat na hukom na ipinakilala ni Apostol Pablo? Walang iba kundi si Kristo Jesus. Si Kristo Jesus ang wika, ang huhukom sa mga buhay at sa mga patay. Atin na pong napag-aralan sa mga nakaraang video natin na maging ang mga patay pag sila po ay binuhay, ay kasama sila sa hahatulan o huhukuman sa araw ng pagpapakita o pagparito ng Panginoong Hesukristo. At ang Panginoon, siya po ang huwes na tapat sa araw na yaon. Siya po ang matwid na hukom na magagawad ng hatol. Kaya nga, may kaugnayan po ito doon sa ating nakaraang video na ang lahat ng mga tao tatayo sa hukuman ni Kristo. Kung sino po yung hukom o yung huwes o yung hahatol, yun din ang ating Panginoong Hesukristo.
At kung ibabatay natin sa talata na ating binasa, sa araw na iyon ang wika o sa kanyang pagpapakita o sa kanyang pagparito, igagawad nga po ang hatol ng tapat na huwes, ng matuwid na hukom, ng righteous judge, sa makatwid bagay ang Panginoong Hesukristo. Ngayon, ang tanong, malinaw po doon sa ating nabasa na tapat na hukom daw ang Panginoon sa araw na yaon. Ang ibig bang sabihin doon lamang o noon lamang magiging tapat na hukom si Kristo? Hindi po, sapagkat nung nangangaral siya dito sa lupa, gaya ng ating nalalaman na siya ay naparito, yun ding pagiging tapat, nananatili sa kanya yun . Katunayan, itinuro pa nga ng Panginoon . Ito po ang nakasulat sa Juan 7:24. Huwag kayong magsihatol ayon sa anyo, kundi magsihatol kayo ng matuwid na paghatol. Malinaw po ang pahayag ng Panginoon. Huwag kayong magsihatol ayon sa anyo o sa forma. Sabi ng Panginoong Hesukristo, paano raw po ang nararapat na paghatol? Magsihatol kayo ng matuwid na paghatol. Ito po ang pahayag mismo ng Panginoon. Kaya yung sinabi ni Apostol Pablo, ang Panginoong si Kristo Jesus, tapat na hukom sa araw na yaon, hindi lamang sa araw na yaon, maging ng mga nakaraang araw o nakaraang panahon, nung siya ay narito sa lupa at nangangaral, yan na po ang kanyang atas o batas o panuntunan, yung tama, yung matuwid na paghatol, yung makatwiran na paghatol, sapagkat siya po ay tapat na hukom sa lahat ng panahon, mga magulang at mga kaibigan. Ngayon, bakit hindi natin maiaalis yung pangamba ng ibang mga tao tungkol sa pagiging tapat ng hukom sa araw na iyon sa makatwid bagay ang Panginoong Hesus? Kasi po, alam ng mga tao dito sa buhay na ito o dito sa lupa, meron pong mga hindi matuwid na hukom, merong mga liko na mga huwes, mga magulang at mga kaibigan. Kaya nga, bukod sa pagiging liko, yung ibang mga huwes nakakasuhan pa ng gross ignorance of the law, mga magulang at mga kaibigan. Kuminsan, sadya po yun. Kuminsan naman, talagang ignorante rin sa batas. Hindi ko mo naging huwes o hukom sa lupang ito, siya na nga ang talagang maalam. Bukod sa ron, ang pangamba ng tao, kaya hindi natin masansala o hindi natin mapigilan na mag-isip tungkol sa uri ng hukom. Dahil nga may mga hukom na ganito. Ito po ang sabi ng Panginoon, Lucas 18:6. At sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ang sinabi ng likong hukom. Meron talagang hindi makatwiran na hukom. Merong liko na hukom. Merong nadadala sa suhol. Merong humihingi ng lagay, mga magulang at mga kaibigan. At yun ang nagiging basihan ng kanilang paghatol. Kaya ang tao, sumasagi sa isip ng tao kuminsan, yung pagdududa o pag-aalinlangan. Ngunit, pag ang pag-uusapan ay si Kristo na Panginoon na tapat na hukom, wala tayong dapat ipangamba, mga minamahal na mga nakikinig.
parehas, matwid, tapat, makatwiran ang hukom o ang huwes sa araw ng kanyang pagparito sa makatwid bagay ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil dito, ano ang dapat pagtuunan ng pansin ng tao at alisin sa kanya ang pag-iisip na baka hindi siya mahatulan ng parehas? Tiyak na po na ang Panginoon parehas ang hatol, matwid ang hatol. Kaya ang dapat pansinin o pag-ukulan ng pansin ng tao, ito pong sinasabi sa Roma 2:6. Akin pong babasahin. Ganito ang nakasulat. Sa sulat ni Apostol Pablo, ito po ang kanyang sabi, na siya ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Ang dapat pong pagtuunan ng atensyon ng tao yung kanyang mga gawa. Sapagkat samantalang nabubuhay siya, na binibigyan siya ng pagkakataon, yung pagpapahinuhod ng Diyos ay nakalatag o na iniaalok sa kanya na dapat niyang bigyan ng pansin, yung gawa niya ang dapat niyang pagtuunan ng pansin. Alisin na niya sa isip niya na yung hukom o yung huhukom o hahatol sa ikalawang pagparito ng Panginoon sa makatwid bagay ang Panginoon mismo ay hindi makatwiran o hindi tapat na hukom. Tapat po ang Panginoon. Kaya ang dapat niyang pagtuunan ng atensyon yung kanyang mga gawa. Bakit po? Kasi may kaugnayan yan sa gagawing paghatol o pagbibigay ganti ni Kristo na tapat na hukom. Ito po, basahin natin, 2 Korinto 5:10. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo. Sa tekstong Ingles, mag-a-appear daw tayo sa hukuman ni Kristo. Pag sinabing mag-a-appear, medyo process. Kasi ang hukuman diyan ka nga binibigyan ng pagkakataon na masabi mo ang iyong panig, ang iyong dahilan, ang iyong katwiran, ang iyong bersyon ng mga gusto mong sabihin. Ito po ang sabi ng Panginoon o ni Apostol Pablo na ito naman ay galing din naman sa Panginoon. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Ito ang dapat pag-ukulan ng pansin. Alisin ng tao ang pagdududa sa hukom na si Kristo sapagkat siya po ay tapat, righteous judge, tapat na huwes, makatwiran. Yung gawa niya ang dapat niyang pagtuunan ng pansin. Bakit po? Pag siya ay nag-appear sa hukuman ni Kristo, tatanggap siya ayon sa kanyang ginawa. Anong tatanggapin niya? Yung kagantihan, yung karampatang hatol, yung karampatang nakaukol sa kanyang ginawa, maging ito ay mabuti o masama. Kumbaga, tatapatan gagantihan yung ginawa ng tao nung siya'y nabubuhay at nung siya'y mamatay at siya'y buhayin, yun ang gagawin ng Panginoon. Mabuti ba ang ginawa ng tao? Tatapatan ng ganti ayon sa ginawang mabuti. Masama ba ang ginawa ng tao? May katapat din, nakagantihan, sapagkat righteous nga po yung judge. Makatwiran po yung judge. Hindi humahatol sa anyo, kundi matwid at
makatwiran ang paghatol ng Panginoon. Hanggang dito po muna. Salamat po sa inyong pagsubaybay.